Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga ng usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nakakagimbal nga ang isiniwalat nga ni Liz Satanas na ito laban kay Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na lumalala nga ang away ng mag-asawang ito dahil nga sa salapi na kanilang kinukulimbat ay ngayon nga ay talagang nagiging tuta na nga sila ng salapi. Kaya naman talagang mas lalo ngang nag-aaway ang mag-asawang ito at naglalabasan ng kanilang mga baho dahil nga dito maraming netizen ang talagang dismayado nga sa mag-asawang ito dahil talagang hindi na rin respeto ang palasyo at batas ng Pilipinas. Dito natin mapapatunayan na talagang garapalan lamang ang kanilang kagustuhan sa pera ng bansang Pilipinas. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Wal mga kaibigan, maraming netizen ang nagbigay sa kanila ng mga samut-saring reaksyon na mas magandang ang araw na mag-resign itong si Kuting ng Norte na ito dahil hindi rin lang talaga karapat-rapat at hindi niya nang ginagampanan ang kanyang tungkulin dahil nagiging piyesta na lamang ng pulburon sa loob mismo ng palasyo. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nangyari sa Pilipinas, bakit ayaw pa kumilos ng mga kababayan? Lumabas na kayo lahat sa kalsada, please, sabi ni Morena Panuelos. Ayun na nga palangga, kasi, I don't know, yung mga biktima ngayon ng bagyo, yung mga nabahaan, namatayan, na wala pa rin tulong. Okay, wala pa rin tulong na binibigay sa inyo ang gobyerno, tulong na magpapatayo kayo ng bahay o kabili kayo ng plywood. Ang binibigay sa inyo yung mga patingi-tingi na dilata, na mga ganyan. Kawawa talaga kayo. Sabi ko sa inyo, lumabas na kayo sa kalsada. Paano na lang kami kung walang Maharlika, sabi ni Will C. Carion. Thank you pa. Kaya nga lumalaban ako eh. Kahit anong ginagawa ng mga kaputahan nito, mga hinayupak na to, nilalabanan ko. Birthday ba yon ni Ka Eduardo? Birthday anniversary? Birthday. Okay. Sige, birthday anniversary para bongga. Sabi ni Feli Gabuyo, Marbil, magpa-hair follicle test ka para kang bangag. Okay, tama. Sir Zoro, okay? So ngayon, mga kababayan, ang mga sinabi pa niya doon kanina, ay kahapon yata yung interview na yon. Okay? Nasisiguraduhin daw niya, eto, tinanong kasi doon, yung tungkol sa mga sinabi ni Pangulong Duterte, di ba, na doon sa Senate. So, sinasabi niya na yung mga binanggit doon ni Pangulong Duterte sa Senate ay magsastand sa court at kakasuhan nila, ganito, ganyan. Kasuhan niyo na. Di ba? Ang tagal naman ng kaso ninyo, ang dami yung daldal. Okay? At sinasabi ni Marbil na hindi na bumaba daw ang crime. Pareho sila ni Bersamin, na bumaba ang crime rate if you compare sa Duterte administration. Bumaba ang crime rate ng 60%. Wala naman siya maipikitang datos doon. Puro laway lang. Ang ibig sabihin niya, bumaba yung mga napatay sa engkwentro. Pwedeng totoo yun. Bakit? Kasi wala nang engkwentro. Di ba? Ang mga durugista, ang mga pulburoni, kasabwat na nila. Kung may data man siya na ilalabas, pwedeng totoo yun. Kasi wala nang engkwentro, wala nang manlalaban. Wala nang manlalaban na mga sindikato kasi nga sila sindikato na. Katulad muli ni Sayarot na nakawala, na absuelto sa kanyang kaso. Wala na talagang manglalaban dahil mismo yung nahuli sa alitagtag na hanggang ngayon wala na, di ba? Complete gear, protektado ng Senado, protektado ng mga bangag, hindi pwede padapuan ng lamok or something. Kaya wala na talagang mamamatay. Kasi ang mga drugglords, ang mga pulburoni, kasabwat nyo niya mga inayupa kayo. At sinabi pa ni Marbil, mga palangga, na hindi tama yung sinabi ni Pangulong Duterte na kapag ang okay, tinanong kasi siya yung tungkol dun sa, alam mo, actually nonsense yung interview na yun. I just tried to understand him.
na magsalta siya, para din siyang sabog. Magpa-drug test ka, Marbil. Dalawa lang sense ang pinagsasabi mo. Bobo ka. Hindi ka lang bobo. Ang itlog mo kasi laki ng butiki. Talawan. Review mo yung ano mo. Ha? Nag-a-addict ka rin ba? Tumitira ka ba ng pulburon? Kasi yung utak mo hindi nagkakasundo. Yung utak mo nagsusuntukan sa loob, sabog. Wisit ka. Tinanong siya doon kasi sa interview na yun, mga palangga, kung ano masasabi niya nga sa tinura ni Pangulong Duterte sa Senate. Na maganda daw yun at gagamitin nila sa pagpa-file ng kaso kay Pangulong Duterte, ng ano na raw sila mga palangga, kinakalap na nila yung mga dapat nilang kalapin, mga ebidensya. Sige, kalapin mo yung sinasabi ni Pangulong Duterte, yung 7 tsugi na. Ang bobo mo, paano magsastand sa korte yon? Kahit sabihin pa niya, ilang abogado nang nagpaliwanag dyan, Kong Marcoleta, Attorney Glenn Chong, at iba pang mga abogadong magagaling, na kapag kahit sabihin ni Pangulong Duterte na may ginorgor siya ng 10, kailangan maipakita mo sa korte kung totoo yung sinasabi niya na may nagorgor. At dapat ang magreklamo ay yung pamilyang nagorgor. Diba? Ang bobo talaga ng mga ni Bangag. Wala talagang mga jutang ginemes. So ang sinasabi dito ni Marbil, mga kababayan, okay, na hindi daw tama yung approach ni Pangulong Duterte na yung sabihin na maganda nga pag nanglaban itong mga drogista or mga pulboronic o yung mga manufacturer ng pulboronic na kapag ni-raid mo, katulad ni Sayarot, ni-raid yan sa Ayala Alabang, 2 bahay na nirerentahan yan. Diba? Nandiyan yan sa dyaryo, nandiyan yan sa Google, pag ginugel mo, na nahuli sa act na sinurveillance, sino si Mark Anthony Sayarot. Ulitin natin, okay? Ito, balikan natin to. Ayan. Ayan. Ay, hindi yan. Hindi yan picture na yan. Okay. Food truck. Ito ba yan? Ba't wala na yung label dito? Wala na. But anyway, okay. Si Mark Anthony Sayarot ay kasama ni Bangag Jr. sa New York noong September. Nung una siyang pumunta dito sa Amerika na binlakayan siya ni Lisa Tanas sa eroplano pa lang. Okay, so yung taong yon September kasama ni Bangag, kasama niya and everything. So nung lingid sa inyong kaalaman, sino-surveillance na pala siya ng PDEA. Okay? Nung Duterte time pa. Duterte time, sino-surveillance na siya ng PDEA dahil nga nasangkot doon sa Australian, sa pagpuslit ng 1.8 tons na pulburon. 1.8 tons din yun eh. Almost 2 tons. Diba? Sa Australia. So na-intercept ng Australian Federal Police. Ang Australian Federal Police ay nakipag-ugnayan dito sa Pilipinas. So PDEA, NBI and everything. Sinurveillance nila yan, si Sayarot, na kaibigan ni Bangag Jr. So through that surveillance, I think 6 months, binantayan ng yung mga matitino na mga agent, binantayan ang bahay ni Sayarot sa Ayala, Alabang. I got the information, sabi ko nga, nasa akin ang kahit na list ng bahay, yung 2 bahay na nirentahan niya dyan, nasa akin ID and everything ng mga kasama niyang nasangkot nung time na yon. So according sa ating source dyan, okay, may source tayo mga taga doon doon mismo sa lugar ng Ayala, Alabang, tinitignan yung mga in and out na basura sa bahay ni Sayarot. Di ba, nagtatapon ka ng basura, di ba? Araw-araw, nakaabang ang mga NBI agents, agent ng NBI o PDEA agent, whoever. So, during that process, mga kababayan, nagkaroon ng pagsusuri, okay, sa lab, itong ang PDEA and NBI, na positive na mayroong white powdery substance o yung iba pang mga substance na sinisinghot ng mga addictos, benedictos. Kaya nagkaroon ng raid. Di ba? Nung nagkaroon ng raid, babalik lang natin yung utak ninyo dahil sa sinabi ni Marbil, okay? Nung nagkaroon ng raid,
nahuli si Sayarot at ang nagda-drive nga dyan si Bullet Talustos doon sa coaching nahuli siya. So, nire-refresh ko lang yung utak ninyo. Nahuli, ano nangyari doon? Fast forward, ang humuli kay Sayarot, binaliktad ngayon ng PDEA. Nandyan na si Virgilio Moro. Time niya na. Binaliktad na yung mga humuli kay Sayarot. After, I'm not sure kung a week or two ba, ayon sa ating source, which is nasa ano din yan, nasa news din yan, na nahulihan ngayon etong mga humuli kay Sayarot. So ayon sa ating source, pinlantahan yung mga agent, PDEA agent, pinlantahan ng pulburon mismo sa opisina ng PDEA kasi gustong baliktarin ni Bangag ang totoong kwento kasi kaibigan niya si Sayarot. So, okay, nahuli yung manufacturer, hinuli ng PDEA agents. So, after a week or 2, 3 weeks, baliktad na ngayon. Eto na ngayon ay ninuli din yung humuli kasi tinamnan ng mga ebidensya. I don't know kung nakakulong, wala pa akong update kasi mukhang ginorgor na yung agent natin dyan sa yung puting ahas natin sa PDEA agent. Tinetext ko, sumasagot eh. I hope, sir, buhay ka pa. Okay, I hope hindi ka nagurgor. But ganun pa man, so eto ngayon yun mga palangga. Ang question ko kay Marbil, di ba? Dahil tinitira nila yung polisiya ni Pangulong Duterte na kailangan hindi ganyan, di ba? Dapat irespeto nyo yung buhay ng mga sindikato o drug lord pusher o kung ano-ano pa man. Dahil yun ang pinapalabas ng bangag na gobyernong ito at itong sila, mga pulawan, sila Virus, sila De Lima at iba-iba pa, na dapat proteksyonan o pahalagahan ang buhay o pahalagahan ang karapatan. Wala tayong pagtatalunan dyan. Pahalagahan ang buhay. Ang question natin na pagtatalunan, ang kaninong buhay ito? Kung sasabihin nyo, pahalagahan natin ang buhay ng mga kinidnap nila, dapat ngayon, tinutugis na ng gobyerno yung mga bata na wala, mga babae, mga nagahasa and everything. Si Eastman, Elliot, dapat tinatrabaho ng gobyerno. Pero, ang sinasabi dito, ni Marbil at ng mga bangag na irespeto nila nito ni Virus na irespeto ang human rights o yung kanilang karapatang mabuhay. Pwede bang ihulihin mo ito mga pusher na to? Hi pusher, andyan na ako, hulihin na kita, sumuko ka na. 'Di ba? Kasi sabi ni Pangulong Bangag, ay dapat protektahan namin ang inyong buhay. Pwede ba sumuko ka na? Please, 'di ba? Pwede bang ganunin? Tama yung paliwanag ni Pangulong Duterte, yung mga kriminal na 'yan, 'di ba? Kaya dapat yung mga pulis na mga matitino na gumagawa ng mga pagre-raid na ganyan o paghuli na ganyan, lagi silang pinoprotektahan nila yung sarili nila dito sa mga kriminal at mga pusher kasi they are destined to gurgur. Yung mga pusher, yung mga sindikato, they are destined to gurur. Ibig sabihin, hindi yan magpapahuli ng buhay. In the first place, kung yan ay mga matitinong tao, hindi yan papasok sa negosyong sinisira ang bawat buhay ng mga Pilipino o ng mga biktima na mga kabataan na nalululong sa ganyang bisyo. Hindi tao yan, demonyo yung mga yan. The moment na naggumawa ka, nagmanufacture ka ng illegal, white powder substance, whatever illegal substance ang ginagawa mo, you don't care about human rights. You don't care about human life o buhay ng mga inosente. Pero dito, Pulawan, Bangag, ang kanyang mandato ay ang kanyang utos kay Marbil, pahalagahan ang buhay ng mga drug pushers. Bakit? Kasi kasabwat nila. Kaya yan yung justification kung bakit bumaba ang mga namamatay na nag-i-engage sa droga. Kasi most of them kasabwat ng mga putang ina. That explains kung bakit sinasabi nilang mababa ang crime. Natural, noong panahon ni Pangulong Duterte, tinugis talaga yung mga demonyong, mga sangkot, mga sindikato and everything. But of course, kawawa din yung mga inosente. Pero more on dito tayo sa mga sindikato. Kitang-kita
na binababoy nila ang ating bansang Pilipinas. Mismo ang presidente ninyo ay adik. Authenticated Addictus Benedictus. Ang asawa niya, si Lisa Araneta Marcos, ay sangkot mastermind sa pangidnap ng bata sa Turkey na hanggang ngayon ang nanay ng mga bata nakahiwalay na detach ang kanilang relationship dahil sinira ni Lisa Tanas, hindi makauwi ang distressed mother dahil sa mga fabricated crime na ginawa ng grupo ni Lisa Marcos aka smuggler, addictus, demonyo, butod, leche, lahat na. Name it. Diba? Lahat. Sabi ko nga, she's rolled into one. Satanas. Mga kababayan. Tapos ngayon, sabihin ni Marbil, ang mga adik ay ang mga gumagamit ng droga, hindi naman yan adik. Baliktad na talaga ang mundo ninyo. Kaya you have to act now. Kasi ngayon, nasa recruitment itong bangag na gobyernong ito para hilain kayo, yung mga nakikinig sa akin dyan na ma-recruit kayo, get the money. Get the money. Pera nyo yan. Alam ko, gutom kayo. Alam ko, hirap na hirap kayo. Pero iba ang isigaw ninyo. Isigaw ninyo na tama na, sobra ng hayop kayong mga bangag na kayo. Ilan ang mga apektado ng Bagyong Christine? We're talking about Bagyong Christine pa lang. According to the reports, like around 250, okay, now under the state of calamity. At almost 10 million, okay, 10 million katao, almost, okay, roughly, ang apektado na nabahaan, nasira ang buhay, ang bahay, namatayan. Ano gagawin nyo? Dinig na dinig nyo naman. Siguro naman, nakapaglinis kayo ng tenga ninyo, yung pinarinig nating audio, o gusto nyo, panoorin nyo, andyan, nagkalat ganyan sa social media. Lahat kayo hirap na hirap dahil sa kapalpakan ng bangag na gobyerno. Walang preparedness in terms of mga kalamidad. Ang sabi nga ni Bangag, anong gagawin natin? Antayin na lang natin matapos ang baha. Antayin na lang natin na matapos ang bagyo. Ganyan ba ang buhay na gusto ninyo, mga kababayan? Oh, by the way, may pumasok na report. Ito. Speaking of that, ang issue natin tungkol sa pinagbabawal na substance. Ito. In connection, ito sa biktima, John Wayne, yung artistang na maril daw. Hindi pa natin alam kung anong eksakto nito. Okay, sabi niya dito, John Wayne, pinagbantaan kaya namaril. Pinagbantaan ng kapitbahay kaya namaril. Ito ang nakalap na impormasyon ng PNP kaugnay sa insidente ng pag-aresto kay John Wayne. Tingnan natin kung totoo. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, teleradyo daw ito, November 2, sinabi ni Police Loreto, Pasig City, Police na nangyari ang pamamaril bandang 7:30 ng gabi noong October 28 sa Feliciano Street, Barangay Sagad, Pasig City. Kapitbahay, kaibigan niya yung biktima niya. Hindi din natin alam kung totoo ang sinasabi ng pulis na ito hanggang sa makita natin ang ebidensya at magsalita itong si John Wayne. Ayon doon sa kanya dahil daw may pagbabanta daw sa kanya yung biktima. Ayon daw, sabi ng mga pulis na ito. Hindi natin alam kung gaano katotoo. Okay. Sabi naman daw dito, pinabulaanan ng kamag-anak ng biktima ang pahayag at sinabing walang ganitong kwento. So yung biktima, wala daw ganyang kwento. Okay? Walang ganong klaseng kwento. Ang sabi nila, involved daw ata sa droga. Parehas sila dahil si John Wayne at biktima niya ay nasa barangay watch list dati. Alright? Ang kategorya ng biktima ay user, pero si John Wayne Sasi, asset po siya. Sabi ng police. So hindi nga natin alam dahil sa panahon ngayon, hindi natin mapagkakatiwalaan ang police under the Bangag administration. Dahil kung ang chief PNP nyo nga ay hindi daw adik yung mga gumagamit, di ba? Ano pang paniniwalaan mo? Dito sa mga pulis na to, nag-iimbestiga ng mga ganitong klaseng kaso. Sabi niya dito, ayon sa pagsasaliksik na binerify yung Firearms Explosive Division, lumalabas na wala daw license yung itong si Sase. Na-arresto si Sase sa tunang CCTV footage at pag-monitor sa social media kung saan ito madalas Okay, here's the thing. Ito yung sinasabi ko na
Itong dalawang naggurguran na ito, I mean yung napatay, hindi ka natin alam eh. Dahil ang investigasyon sa Pilipinas ngayon ay what? Puro kasinungalingan. Hindi natin alam kung siya ba talaga ang gumurgor, sino ang nauna, self-defense ba, or totoo ba yung sinasabi ni Sase na siya ay pinagbantaan. Kung siya ay pinagbantaan, edi, karapatan niya na idepensa ang kanyang sarili. So hindi natin alam kasi nga bulok ang sistema sa Pilipinas dahil walang body camera ang mga police at kulang yung mga CCTV footage dahil yung mga perang yan na budget supposedly sa mga CCTV sa iba't ibang mga corner ng mga lugar at yung yung mga police dapat ay talagang may mga body camera, binubulsa ng mga putang ina mga tiwaling police. Kaya ang peace and order, wala na. Wala sa order, in order. 'Di ba? Peace in order. Yan dapat yan. Dahil bangag ang namumuno sa inyo mga kababayan. So, ang punto de vista ko, hi Ignes, first morning. Ang punto de vista natin mga kababayan, itong dalawang nagbiktima at ang si Sase, okay, ang gumurgor, ayon kung siya talaga ang gumurgor, pareho silang biktima. Bakit ba nakakapasok ang droga sa Pilipinas? Dahil mismo ang mga tiwaling pulis, ang katulad ni Bangag Jr. na nag-cover up doon sa Alitagtag. Remember that Alitagtag in Batangas? Na yung driver nahuli, then yung police nagpa-press conference sila, yung police ba yun na nakahuli, magsasalita at sana inagaw ni Bangag. Remember that incident? Na pinangunahan niya, yung pulis natin minsan kasi may mga nasasabi silang hindi tama. So, I forgot the exact statement. Pero naalala niyo yun. Pinapaalala ko lang sa inyo na inagaw bigla ni Bangag yung mikropono or inagawan something. Hindi siya pinagsalita. Ano ibig sabihin nun? May cover up. Why? Ngayon na pag-realize natin na may cover up sa pulburon. Dahil hanggang ngayon, wala tayong update yan sa 1.8 million na alitagtag na yan. Okay? Alitagtag event na yan, mga palangga. So ano pa ba ang inyong gustong gawin, mga kababayan? Yang pogo na araw-araw na hina-highlight dyan, sa na yan, sa WAD committee na yan, walang katapusan yan. Hindi yan masusolusyonan yung pogo-pogo na yan dahil si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ay tumanggap ng pera sa mga pogo operators. Okay? Although sinasabi, may report na yung Maynila, mayor ng Maynila, yung operation ng Pugo pinatitigil na nila, Madali lang i-report yan na kunyari pinatitigil, pero behind the scene, after i-report, nag-ooperate pa rin. Di ba ang sabi ni Bangag dyan, hanggang Pasko hanggang December 31 na lang, ganyan, yung Pogo. Dahil kung meron siyang will to stop that Pogo na sinasabi nila, dapat right there and then, okay, stop na natin ang Pogo, now na. Pero bakit may palugit pa? Bakit may katapusan pa ng Disyembre? Kasi, magnanakaw yung putang inang Marcos Jr. na yan. Dahil mayroon silang cut dyan sa Pogo na yan. Pinakita na natin yung mga pictures na kasama niya, yung si Cassandra Ong, yung Rainier Chu na hanggang ngayon nila pinapatawag na laging kasama ni Bangag sa mga travel niya. Ano pinag-uusapan nila ni Rainier Chu na pinapatawag doon sa Congress na sangkot dito sa Pogo na yan? Malamang ang komisyon ni Bangag, ang komisyon ni Lisa, kaya ngayon protektado itong si Rainier Chu na nababanggit doon sa hearing na hindi siya po, imagine mo, hindi nako-contempt. O ito, na-contempt ba si Rainier Chu? Wala. May nabasa ba kayo na si Rainier Chu ay na-contempt kasi hindi dumating sa hearing? Pero si Spokes Harry Roque, ayan, kinasuhan na ng mga putang ina, lahat na-contempt din si Spokes. At yan, si Cassandra Ong na-contempt. Ewan ko ba dito kay Cassandra Ong, wala rin akong believe sa kanya. Alam mo bakit? Well, I take it back. Pareho sila ni Pastor Quebuloy. Hawak siya sa liig ni Bangag. Kaya hindi nagsasalita si Cassandra Ong ng totoo na nagbigay sila ng pera kay Bangag at kay Lisa Tanas nung time yung picture na pinakita natin kasi baka gurgurin siya. Kaya hindi nagsasalita yan si Cassandra Ong dahil alam niya baka ipagurgur siya ng gobyernong ito. Paulit-ulit na lang ba ito mga palangga? Talaga bang ayaw nyo ba talagang lawakan ng inyong mga pag-iisip? Si Cassandra Ong ginigisa nila dyan. Okay? Pero si Cassandra Ong kasama ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas
during the campaign kasi nag-intrega si Cassandra Ong ng pera kay Bangag Jr. at kay Lisa as campaign funds. Pero hindi lang, ayon sa ating source, pero hindi lang nailagay doon, nailathala doon sa SOSE. Ngayon, mga kababayan, magpapaniwala pa kayo din sa mga putang inang ito? My God, kaluoy man ang ating bayan. What else? Ano pa yung mga eksena ngayong mga panahon na itong mga kaunsyutahan na ito? Yang pogo-pogo. Wala. Oh, ito si Senator Bongo. Anong sinasabi nito? Prinsipyo ni Pangulong Duterte na protektahan ang inosenteng buhay. Tama naman. Ano sabi niya? Sabi nga ni Pangulong Duterte noon, wala siyang inutos na gumurgor ng inosente. Galit siya at gusto niyang tugisin ang mga ninja cops, ang mga abusadong pulis na nagasik ng lagim sa droga, gumugurgur at kasabwat ng mga sindikato. O, tama naman yon. Sabi pa niya, kung matatandaan natin na ang imbestigahan ito sa Senado, noon pa kasi ito yung rason na galit si PRD sa mga ganitong pulis. Dinoble na nga niya yung sweldo pero gumugurgor at nagloloko pa rin. Exactly. Yan yung reason na yan eh. Kaya dinoble ni Pangulong Duterte ang mga sweldo na yan para hindi na mangutong yung mga pulis na yan. Pero talagang likas na yung mga tiwaling pulis ay walang kabusugan. Walang kakonte-kontento. Parang si Lisa Tanas at si Bangag Jr. na walang kakonte-kontentong nakawin ang pera ninyo. Nagnakaw na nung panahon ng tatay nila, hindi pa sila nakontento. Mamamatay na lang si Bangag, kukunin na lang siya ng lupa. Kasama si Lisa Tanas, wala pa rin silang kabusugan sa pera ng bayan. Kaya ano ang gagawin ninyo mga kababayan? You have to end them. Get out, magsalita kayo, tama na, sobra na. Recently, may mga may nagurgur na naman na 63 years old na babae sa Lucena City. Broad daylight. Gurguran. You know, basahin itong mga karumal-dumal na mga nangyayari sa inyo. At daming, recently, ito, kahapon ba ito nangyari? Leader ng criminal group, nagbarila na naman, shot out Eklabush dyan sa barangay Pinagbuhatan. Ang daming mga pangyayari dito sa bayan ninyo na kailangan ninyong what? Magsalita. Kayong mga OFW now, may almost what? 732 na mga Filipino, mga OFW na nasa United Arab Emirates na pinauwi o papauwiin sa Pilipinas. Ngayon, itong mga 732 overstaying daw itong mga ito sa UAE, pinauwi sa Pilipinas, pinauwi dahil syempre overstaying sila. Tama naman yun. Pero bakit ba lumalayas kayo mga OFW? Minsan nga tumatawid pa kayo sa border. Para magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng pag-tuition fee ang mga anak ninyo. Kaya kahit mahirap, nag-TTNT, bilog, overstaying, o whatsoever, kasi alam ninyo, wala kayong patutunguhan sa Pilipinas. Bakit? Dahil sobrang kurap, sobrang talamak ang droga, sobrang talamak lahat, ang kapal ng mukha ni Bangag, rampant ang kidnapping, mataas ang bilihin, at kung ano-ano pa. Kaya kawawa naman yung mga OFW na ito na pauwiin. Kumusta na kaya ang kanilang mga anak? Paano na ngayon makakapag-aralan? Dahil uuwi sila you know? Kasi overstaying sila. Hindi naman mag-overstay sa tingin mo ba ang Pilipino mag-overstay sa UAE kung maganda, kung may trabaho sila sa Pilipinas? Wala na kasing ganda sa lupang tinubuan. Pero the reason why tumatakas tayo lahat sa kahirapan, number one, kapag bangag ang iyong gobyerno. At dito sa panahon na to, sobrang bangag. Akala natin sinoy-noy na yung aning-aning ng panahon na yon. Pero mas worst case ito. Hopeless si Bangag. Dahil siya mismo, si Noy-Noy, ang bisyo lang nun, Yossi, sunog baga lang siya. Okay? Si Bangag Jr., hindi lang sunog baga, sunog utak. Kaya ganyan siya magdesisyon sa bawat pagkakamaling ni Bangag Jr., milyon-milyong Pilipino ang nahihirapan. Ilan ang nasasawi katulad dyan sa mismanagement, miscalculation, at walang preparation dyan sa recent na bagyo. Yan ang epekto ng presidente niyong Bangag. Hindi katulad ni Duterte noon, 3 days, 4 days ahead of time, nakaantabay na yung mga responders o yung mga rescue operations
victim. Kita mo? Tapos ano pinag-abalahan nila ngayong mga hinayupak? Ulitin natin. Si Duterte, yan o, ipapasa ang